Okay, magandang hapon po. I'm Pastor Saldi from Tarlac. I'm Yes. from Zambales for 25 years and then in Tarlac, I am starting a mission or ministry. Oo. Saan? Sinong, Bamban, mo? Tarlac. Sino mother church mo? Sending Sending church mo? Sa ngayon, wala pa. Ay, hindi ka wala ka pa mission. Kumbira Wala pa. ka. As is my own ministry. Wala pa ako mother church and then I'm looking for. And then, Hindi pwede yun. Kailangan meron kang sending alam ko po church. yun. Kaya nga, in my own way. Alam mo pala ba't sa'yo mo wala? And then, siyempre, family first. Anong tanong? First your family. Anong tanong? I review the Bible mode goal. And then, why? Bakit yung mga ibang pastor, hindi nila may pagsama yung social agenda as pastors? Yun lang po. Okay. Dapat tanungin mo yung mga pastor na yun, hindi ako, dahil sila lang makakasagot niyan. Sila lang makakasagot niyan oh. Ito yung tema natin, no? Let's stand together as Baptists. Kaya, meron ako ditong, yung preaching na ito, tama sa sagot sa tanong mo Kasi dapat ang preaching ko ngayon, the hindrances to unity and growth. O para malaman natin lahat, bakit mayroong mga pastor na, parang hindi kumbinsido sa ating mga social and civic agenda. Kinakailangan talaga kumbinsihin pa natin Di ba? But hindi ko kayang sagutin yung tanong ninyo sapagkat hindi ko alam ang puso ng ibang mga pastor Hindi ko alam O baka meron dyan kung sumagot, o Pastor Baliaga, ikaw, alam mo. Magbigay ka ng counting kuro-kuro. Kukuro-kuko. O si Pastor Arnold. Alam nyo, maraming mga pastor gusto din maging leader. Yun ang dahilan. Ay, gano'n lang kasimple yun. Hindi lang maintindihan ang leader, ang mga leader, may leader din. Gano'n yun Yun lang, gano'n lang kasimple yung sagot doon. Gusto na maging leader, so nagtatayo sila ng grupo-grupo nila. Hindi na iniisip, sa ginagawa nila, nagkakawatak-watak. Kaya kahit anong gawin mo para abutin mo sila, ayaw nila. Instead na makisama, pipintasan ka. So, anong nangyari? Yun po ang katotohanan yan. Mahirap, alam mo, pinakamahirap gawin ng isang pastor is to unite his co-equal. Kasi ako, kahit ako yung pastor ng malaking church, walang pagkakaya ba sa akin ng pastor ng maliit na church We're equals, di ba? Napakahirap unite. For example, like, mayroong mga pastor in the past. Sabi ng isang pastor, maliit ang church niya, hindi natin kaya makipag-fellowship sa mga pastor ng malaking simbahan. Tayo nila magsama-sama mga maliliit. See? One point of division na yan. Sila nagkakasama-sama. Alright? Sino may tanong? Wala naman pala kayong tanong. Ano ba? Tanong. Yes. Good afternoon, sir. Sir, when the secretary was speaking, Yes. he spoke about who the president is. And I'm new here in the Philippines, but Where are you from? I'm from Zambia, sir. Zambia. Zambia, wow. I've been here for 11 months, and I've heard many things about you. Me? Yes, sir. From Good or bad? sources. That's where I'm going, sir. Okay. Some admire you, sir. Some emulate you. Some fear you. But I would like to ask you, who's Dr. Benny Abante, sir? Who is Dr. Benny? What's the question? Who is Dr. Benny Abante? Who am I? Yes, sir. I am a creation of God. Tama, mali? Point number 1. A descendant of Adam and Eve. And because of this, I am a sinner. Saved by grace.
called of God to preach and to build, plant churches. That is Benny Abante. I'm a preacher's kid. I am just a simple man. So what do you want to know more? Ha? Ano yan? Bigyan mo microphone. Ha? Oh, you mean satisfactory. So you're satisfied now? Just for now, sir. Because may I stand up? I believe I was in Santa Mesa. Oh, you were? Okay. Yes, sir. I saw a book. I do not know if it is your thesis or anyone in your family's thesis, but it had the name Ben Abante on it. That's my father. That's your dad. Ben O. Abante is my father. Oh, all right. So I saw the book and it spoke about the work of the BBF in... Yes. Yes, so it gave me a picture of who you are to some extent. If it's Ben O. Abante, that's my father. Oh, that's your dad. If it's Benny M. Abante, that's me. It was just Ben Abante, sir. All right, sir. Thank you, sir. Okay. Any more questions? Magandang hapon po, Bishop. Ang tanong ko po ay tungkol po sa membership at adoption. Pakilala ka muna. Ay Pastor Jason Desus po ng Evangelite Santiago City, Isabela po. Ayan, okay. Yung tungkol po sa membership at adoption na narinig po namin last July, noong Antioch Conference po dito, gusto ko lang pong tanungin kung yung bang isang member ng isang church na nagdadalo na ho sa simbahan ay gusto na hong magpagamit sa Panginoon sa simbahan na yan at i-adapt po ba ay kinakailangan pa po bang i-baptize ng mag-adapt at yung po bang membership niya doon po sa original na church kung saan siya ay nanggaling, yun pa rin po ba ang mas pinaka-authority na sundin niya sa kanyang buhay bilang isang member ng simbahan? Salamat po. Actually, kung merong question ng baptism, that's the question of authority, di ba? I mean, hindi po lahat ng Baptist churches ay kinikilala namin na merong authority. Okay? Ay hiniwala tayo, ang baptism is a church ordinance. A local church ordinance. Oo. So, sino po yung kinikilala namin dito with authority? Siyempre, una-una, yun ang galing sa amin. O yung pinanggalingan namin. For example, like ako yung nanggaling, yung authority ko dito ay nanggaling kay Pastor Villegas Church. Okay. Pag meron lumipat sa amin, taga Blue Ridge, hindi ko kinakailangan bautismohan yun. Kinakailangan lang tanggapin with the consent of the pastor. But not baptism. Because the Bible says, one Lord, one faith, one baptism. Ngayon, if there's a question sa authority ng church, tanong, yung pastor ba, for example, siya, okay? Sabi niya kanina, nagpastor siya ng ilang taon sa Zambales, correct? Ha? Oh. Pagkatapos, magsisimula siya ng mission sa Tarlac. Kapag siya nagsimula ng mission sa Tarlac, na walang nag-send sa kanyang organized church, ay hindi po yun talaga mission. Hindi po yung kinikilala na mission. Sapagkat yung mission po, hindi nanggagaling sa tao, kundi nanggagaling doon sa institusyon. Sa church. Oho. Ang church, ang nagsesend po sa pastor, ang church, upang magsimula ng mission. Yun ang tamang authority. Ngayon, sasabihin ko, okay, magta-transfer ka sa amin o i-adapt ka namin dito. Saan ka nanggaling? Na church. Nanggaling po kami sa Gethsemane Baptist Church. Sino ang pastor mo? Ganito. Okay. Gusto ko muna makilala ang pastor mo, number one, kung papayagan ka na mag-transfer. Dito po sa amin, kinakailangan pumayag ang pastor. Hindi pwedeng hindi. Alright? Hindi pwedeng hindi. Sapagkat pag ginawa ko yan, pagnanakaw ng miyembro yan. Hindi ko pwedeng gawin yon. Okay? Ngayon, kapag sinabi niya, pumayag na po, okay. Gusto kong kausapin ng pastor mo kung saan ang galing yung authority niya.
Kung yung kanyang authority nanggaling sa Bible school, hindi authority yon. Kung kanyang authority nanggaling sa taong binigyan lamang siya para magsimula, hindi yon authority. Di ba? Sapat naniniwala tayo, the authority rests in the ecclesia. Okay, yun ang ating kinikilala. Therefore, every pastor or preacher is sent out. Sent out by whom? Not by the pastor, but the ecclesia. But it is the pastor that leads the ecclesia to send out this preacher. Yun yun. Oo. Pag ganoon, hindi na kinakailangan ng baptism. Usually, pag galing ang Southern Baptist, at di ko kilala yung pastor, I would tell the member, if you really would like to be a part of our ecclesia, it's better for you to get baptized. To be sure. Oo. Pero pag sure naman ako sa pastor, na may authority yan, ba't ko babautismohan yun? Hindi na kinakailangan. Okay? O, next. Good afternoon po. Hello. Good afternoon po sa bawat isa. I'm Pastor Adam Balaguer from Bacolod City. Pastor, magandang hapon po. Pastor, ang tanong ko lang po ay ganito. May mga pastor po kasi akong mga kilala at kadalasan minsan po ay napag-uusapan po kayo. At sabi, bakit pro po kayo tumatakbo sa politika? Ano po yung masasabi niyo doon? Ito. Sabihin mo sa kanila, puntahan ako. Kasi, alam nyo, mga chismoso, mga pastor eh. Di ba? Okay lang, alam mo sa akin, okay lang akong pag-usapan. Tama o hindi. Pero, palagay ko naman, sa 48 years ko na pagpapastor at pagpipreach, alam ko ang doktrina ko. Tanong, ilang taon na ba nagpipreach yung mga yon? Ilang taon ng pastor yung mga yon? Di ba? Ganun yun eh. Hindi po ako sasabak sa isang gawain na hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Okay? Pero ilang pastor ang sasabi, dapat i-resign muna niya yung church niya pag siya nasa politiko. Saan nakalagay sa Bible yon? May nakalagay ba sa Bible na tapos kong i-resign ng simbahan ko? Wala. Pastor, follow-up question. Kasi pastor, sabi po kasi nila, yung politika raw ay marumi. Dapat ang isang lingkod ng Diyos, wala raw doon. Okay. Okay. Eh di wag na siya mag-evangelize. Namamalengke ba sila? Eh marumi yung palengke. Huwag sila mamalengke. Tama ho ba ako? Ba't ka namamalengke? Huwag ka namamalengke. Oo. Pangalawa, alam mo nagpaparumi ng politika? Hindi naman yung politics itself eh. If you will define what politics is, it's good eh. Ang nagpaparumi ng politika, tao eh. Tao rin. Okay. Ang ministry, sino nagpaparumi? Ministry? Tao eh. Ang nagpaparumi ng ministry, tao din eh. Naunawaan niyo ba ako? Hindi naman ministry, kundi tao. Oo. Pangatlo, okay. Lahat tayo mga pastor, titirahin mo yung gobyerno. Babanata mo sa pulpito. Dahil napakarumi niyan. Am I right? Babanata mo yan. Oo. Tanong, nagbabayad ka ba ng buwis? Hindi ka nagbabayad ng buwis. Wala kang karapatang banata ng gobyerno. Wala namang pakinabang sa iyo gobyerno eh. You're not paying your taxes, are you? Tama ba ako? Si. Oh. Ha? Pangalawa, nung araw, tayo yung mga pastor ay nasa labas at yung binabato yung sistema. Correct? Pero hindi mo alam, lahat tayo kasama sa sistema. Bakit? Pilipino ka, bumoboto ka, namimili ka ng kandidato. Di lahat tayo kasama. Pag bumoto ka ng isang kandidatong kurap, edi kurap ka rin. Binoto mo eh. Yung kurap eh. Hindi ba? Ngayon, may choice ang Pilipino. May choice siya. Anong pipiliin mo? Yung tao na talaga may advocacy at hindi kurap o yung kurap? Oo. And pangapat ganito. Alam mo, merong kasabihan tayo. Why do you curse the darkness when you can light a candle? Di ba? Bakit mo susumpain ang kadiliman samantalang pwede ka namang mag-ilaw ng kandila? Hindi ba ilaw tayo ng sanglibutan? Di umilaw tayo. Okay, ang ating Panginoong Jesucristo nagkaroon ng handaan sa bahay ni Matthew. Correct?
Sino si Matthew? Tax collector. Kurap yan, di ba? Nung araw, bago na save. Ando siya sa presidential table eh. Kasama si Matthew, kasama yung mga publicans, yung mga tax collector. Anong sabi sa kanya ng Pariseo? Kita mo to. Sinasabi niya anak siya ng Diyos. Pero nakikihalubilo sa mga makasalanan. Di ba? Yung ganun lang kasimple yun. Anong gagawin mo kay Daniel ngayon? Daniel is a politician. He was a politician where? Sa Israel? No. In the kingdom of Nebuchadnezzar. Who was Nebuchadnezzar? Pagan. Idolater. But why was Daniel there? Because God brought him there. Joseph. Si Joseph was the first prime minister who was not an Egyptian in Egypt. You see? He even wore the clothes of an Egyptian. He even married an Egyptian woman. Bawal sa Uji yun. He married. Oo. Pero siya ba'y nalasing sa kapangyarihan? At naging siya ba'y naniwala kay Pharaoh? Hindi. Oo. He separated himself as far as his own personal life is concerned. But he became the prime minister. For what reason? To preserve the lives of the Jews. See? I mean, may mga reason yun eh. Oh. And I hope na ang mga pastor natin, babasahin ang buong Biblia bago magsalita. Diba? Meron akong kilalang pastor. Salita ng salita laban sa akin sa pulpito. Pulpito pa, sa politiko. Kahit barangay tanod, di siya gagawin tanod eh. Barangay Kagawad, di siya mananalo eh. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Next. Next. Good afternoon to everybody. I made this as a courtesy or respect to Pastor Abante and to the Association of the Bible Mod. Mm-hmm. I may be new to all of you because I graduated from Don Baptist Seminary. Yes. And I worked in Panay for almost 17 years. Mm-hmm. And now I'm in an independent church in Antique. But I came from Tuguegarao, and we were the first members of Pastor Batayo. Okay. And I was baptized by this association, and there's somewhere pastor there. And I just want to clarify this, that we've been praying for this for almost a year with Pastor Batayo, and we plan and pray that I will be going back to Tuguegarao City and start a work. Am I be a hindrance to a church which is being there in Tuguegarao? Kasi ayaw ko po may masagasaan. Ayaw? Ayaw ko po na may masagasaan. Alam ko po na may Baptist church na doon. Pero ngayon, what troubles me is that kung mag-start po ka ng work doon, I want that my heart would be free from any. And then, so my question is it just possible for me to directly, through Pastor Batayo, to start work in Tuguegarao without informing the other church or informing also the association that you have in due respect to your association, sir? Okay. Your responsibility is first to the senior pastor. Di ba? Okay. He was the one that sent you out. Yes, Pastor Batayo. All right. He was the one that sent you out. Where will you start the work? In Tuguegarao City. In the Tuguegarao heart- City. Yes. Now, if your pastor give you the authority, allows you to start a work in Tuguegarao City, who will hinder you to start the work? Thank you so much. If your pastor is with you on that. Yes. But if your pastor will tell you, okay, I am sending you out, but don't start in Tuguegarao City. Andun na ako eh. Then, think it twice. Oo. Sabagat maraming mga pagkakataon dyan na you can Pastor start the work. Batayo is in the other town, which is Solana, which is Oo. the place of Yeah. my wife. Oo. See? And we were the first family. Oh, yun ang responsibility mo kay Pastor Batayo. Okay? Now, kung makasagasa ka ng mga pastor doon, ito yan eh.
makakasagasa ka ng mga pastor kung kukunin mo yung member nila. Yes, I know. I mean, you know, if you start the work, win souls. Yeah. Don't get members. Yun ang naging panuntunan ko dito eh. Yun naging panuntunan ko. I will not get members of other Baptist churches. Why? Because there are so many lost souls here can be reached. Why should I get members? Wala kang sasagasaan. Yeah. Sapagkat kahit kailan, hindi mo kukunin yung mga members ng iba. Pastoral ethics. Yeah, that's what I'm thinking of about pastoral ethics. Oo, yun. Yun That's yun, why yes. I refer it to you for me to be clarified and for me to go on the work with your prayers and with all the supporting prayers that comes from the association. Okay, amen. I came from this association. I was baptized from this. Good. And I knew Pastor Benny Abante way back in Isabela during the camp. I'm Yeah, still young. okay. I went to the Bible school with 40 years, when I am 40 years old, with all my whole family. And Amen. so we decided to go back because my heart's desire is that my relatives have been going to other denominations in which I know they have been led to hell. Okay. Talagay ko naman hindi lang isa dapat ang nasa Tuguegarao City, di ba? Yun nga po, Oo. inaalala Hindi ko, lang Mr. isa. Chair. Alam mo, sabi ng tatay ko, if you would like to get more fish, you put several nets in the sea. Not just one. Thank you so much, Pastor. Oh, okay. Kasi alam nyo, pag minsan territorial tayo eh. O, teritoryo ko to Para kang siga eh. Pastor Eman Prado po, Lighthouse, Naga. Kalamanga Mission under Pastor Ramir Serrano. Pastor, ilang beses na rin ako nag-attend ng Bible Mode as one of the members of this association. Maganda po ang team natin. Let us stand together as Baptist. Tanong ko lang po, ito po bang Baptist ay MBBE lang, Lighthouse, Lahat. IBC? Kasi sa ilang taon na po tayong nagkakaroon ng ganito, paano tayo talaga makakaroon ng unity sa preaching mo sana ngayon, yung hindrances sa unity. Kasi yung social responsibility natin, maganda sana na hindi naman ibig sabihin na Iglesia ni Cristo ay tama or ang Katoliko or ang mga Mormons dahil kakaisa sila. Sabi ni Pastor Murillo, kilala ang Baptist sa wisdom, Pentecostal sa power, although we have also that power. Pero bakit hanggang ngayon ay parang ang issue about division sa among Baptist people or churches ay nandoon pa rin. Maganda sana kung sa generation namin, makita na natin yung pagkakaisa talaga ng Baptist churches sa buong Pilipinas. Kung ano-ano man na grupo ito, Bethany, BBC, IBC, whatever. Kasi kung tayo po ay irerespeto talaga ng national government at malaking tulong tayo sa kanila, kailangan po siguro ang may maganda talagang representation. Sabihin natin, ang Bible Board ay siya ng association. And we suggest na ikaw na rin po ang mag-lead talaga nito kasi tayo rin ang parang kilala na nag-hold nito. Annual convention. So, makikita pa baba natin, Pastor, after 5 years or 10 years, na yung tinuturuan namin ng mga young people, tinuturo namin sa kanilang ang ating tamang doktrina, tamang simbahan, kung sa issue ng pagkakaisa ay nandoon pa rin yung issue. So sana po may chance pa tayong magkaisa talaga. Meron napakalaki ng pagkakataon, magkaisa tayo. We have been doing that since 1975 with Brother Baliega. Oo. Noong akin tinatagang Bible Mode, nag-away pa nga kami. Kasi kasama yung Southern Baptist, Abue, IBC, Cabino Tika, ako. Nag-away-away pa kami dun Bakit? Kasi gusto ng Southern Baptist, lahat ng klase ng Bible gamitin. Ako, King James. Alright, so I stood squarely with King James. Kaya nangyari sa meeting, nag-walk out ang Southern Baptist. 60 kami noon, 60. Nag-walk out ang Southern Baptist. 1986 yan. Okay. Ang nakasama lang namin na iwan doon,
Si Gabino, ako, at ang Abwe. ABCLBM. Kasama. And we formed an association. Bible Mode nga. Lahat ito, association ng mga iba't ibang grupo ng Baptist. As long as you believe in our Constitution and bylaws. Okay, mula doon sa 35 na original, ngayon 6,000 na eh. 6,000 na. Pero 6,000 na yan, meron pa rin nanggugulo eh. Meron pa rin eh. Okay? Sabi ko nga, maaaring hindi nyo nakita na sa isang buhos ng conference natin, ang nag-attend, 6,000 pastors. Hindi. But since 1990, hanggang ngayon, buuin mo lahat ang nag-attend ng conferences. It's about 6,000 pastors. 2005, nagkaroon tayo rito ng conference. Ilang pastor nag-attend? 1,200 pastors. Pastor, ha? Hindi Bible students. Pastors. Bakit? Crusade yun eh. Alala nyo? Yung crusade po doon sa Luneta, where we had more than 1 million people. Oo. Kaya natin gawin eh. Kaya lang, kapag pumapasok ang personality cult, nagiging problema na eh. Yun ang problema ng panahon ni Pablo. Yan pa rin ang problema ngayon. Tinatanggal ko po yung stigma eh. Nung kay Abante ito eh. Kaya ganyan ito eh. Let us remove the stigma and let's be together on the merit of our belief in evangelism, belief in our ministries, and belief in our advocacy. If there's anyone here, sabi ko nga, if there's anyone here who can lead the Bible Mode better than I can, then I will give him the chance to lead it. Hindi po ako problema when it comes to leadership. Oo. Wala po akong hang up na maging dakila. Pero nilagay ako ng Panginoon dito eh. Di ba? Oo. At kahit kailan, tanungin niyo ang mga MBBE, hindi ko pinakailaman ang MBBE churches. Kahit mga mission namin, hindi ko pinapakailaman sila eh. So that they can work on their own. Hindi ko pinapakailaman yan eh. Pero, pwede kong pakialaman yan. Mission ko eh. Oo. Pwede kong pakialaman yung church na organized. Bakit? Bakit? Ako na simula eh. Pero hindi eh. Ibig sabihin, dapat example ako ng equal respect. If I cannot be an example of equal respect, I cannot lead you. I cannot lead you. Somehow, meron mga small packets eh, organization, pero wala pa rin tatalo sa laki ng Bible Mode. Wala pa rin. Kahit natirahin pa rin sa Facebook, kung ano pang sabihin, bakit? Mas marami po ang Bible Mode eh. Mas marami eh. You see? Kaya, ito aking preaching ngayong gabi, bukas, it speaks about unity. At malalaman nyo maigi kung bakit. Pinag-aaralan ko eh. Ito lang verse dito eh. 1 Corinthians 1:10. Anong sabi ni Paul? Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord, that ye all speak the same thing and that there be no divisions among you. Kita nyo, nung panahon, 2,000 years ago, may division na. Lalo pa ngayon. Sa dami natin. Amen ba? Mahirap po mag-unite. Kayo mga pastor nga, ang hirap nyo unite mga miyembro nyo eh. May nag-rebel dyan eh. Di ba? May lumalaban sa inyo. May nagkukudita sa simbahan ninyo. Mahirap. Kaya ako, tinitibang ko yung sarili ko eh. And I want the pastors to know na kahit na gaano katapang ko sa pulpit, ito pong pastor na ito, ang puso nito, ay nais maging puso ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon ba hindi matapang? Alam niyo ba, ang Panginoon nagmura? Nagmura eh. Ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya kay Peter, dito ka nga sa likod ko, Diablo. Bakit? Diablo ba si Peter? Hindi naman eh.
Di ba? Pero yung naging ugali ng Diablo. Anong sinabi niya kay Herod nung kinulong si John the Baptist? Sabi niya sa apostol, sabihin mo sa hayop na yan. Ay, di ba mura yun sa atin? Pero bakit ang tawag hayop? Asal hayop eh. Oh. Anong sabi ng Panginoon sa mga Pariseo? In public, sabi niya, kayong henerasyon ng mga ulupong. Mga ulupong ba yun? Hindi. Pero ugaling ulupong. Matapang ang Panginoon eh. Pero pag nakita mo yung puso niya, siya ang pinakamabait na persona. Si Apostle Paul, di ba ang tapang nun? See? Ganun lang yun. Sana mahuli ng mga pastor ang puso ko. Loka, lahat po, halos lahat ng sinabi ron sa Facebook ng mga pastor na kakasakit. Tumulong ako dyan eh. Lahat po ng kalamidad. Ito po, pastor na ito. Tumulong sa lahat ng kalamidad. Yun ang puso. Hindi ba? Yun ang nais natin. Oo. Kaya nililista ko lahat ang naapekta ng bagyo sa Bicol region. Although we cannot give everything to them, but we can help. To show to them that, hey, we sympathize with you. Hindi ba? Hindi yung Facebook ka, Brad, I will pray for you. Hindi. Huwag na lang, nagpipray din kami. Di ba? Pag mamalaki mo, pagpipray mo ako, wala ka naman na itutulong kahit ano. You put actions on your prayer. Am I right? And yan po ang sikreto kung bakit pinagpapala kami dito eh. Why? Because we give out. Palaging palabas yan. Hindi po pakabig. Sana, ganoon din kayo lahat. Kahit maliit pa ang ministry mo. Okay? Ano ang pagpapala ng Diyos eh. Di ba? Oh, next. Lana, bira. Oh. Pastor, halimbawa po yung isang sinend out mo na missionary ay bumalik sa iyong area, nagtayo siya ng church, pero hindi mo alam na magtayo siya ng church. Ano yun? Yun? Yung missionary na sinend out mo? Sinend out na organize, pagka-organize po, nagtayo rin ng church, pabalik. Malapit dun sa nag-send out. Opo. Oh. Saka, yung mga disiplinado mga membro, kinuha niya. Tapos, dahil sa advice ng mga ibang pastor, okay lang yan kunin mo kasi anak ka naman eh. Kaya nangyari, tumuloy. Kaya imbis na naayos, nawala yung mga membro. Okay. So ito yung istorya. Sinend out, saan lugar? Sa malayo? Malayo po sa mga ilang towns po sa kanya. Okay. Yung bang, nung sinend out siya, na-organize ba yon? In-organize po siya, pero ang problema po, yung palang organization na yon ay before siya in-organize, may kausap na pala siya mga members. 1 month before organization. Oh. Kausap na niya yung mga membro na Inilalim yung ano. may kasabwatan na sila na magtatayo siya ng church. Ahudas. Well, Sabi po ng ibang pastor, kasi nabigyan na daw ng authority, kaya okay na daw yun. Parang si Jacob daw siya eh. Nangyari daw si Jacob kasi nabigyan na ng authority, hindi na mabawi. Ang gulo nun. Kasi sabi actually, ganito yan, kapatid. Pag binigyan mo ng authority ang isang pastor to start a work, okay? At hindi pa yan organize, you can always recall. Mission yan eh. You can recall or revoke the authority. But the moment yan ay naging organized ng ecclesia,
there's nothing to revoke. Sapagkat they are on their own. Ngayon, naging mayabang, at naging palalo. Ang ginawa niya, lumipat din doon sa lugar na sending church niya at natayo ng gawain. Ang purpose para kunin yung mga members doon. Masagwa yun. Hindi ho tama yun. Pero sa totoo lang, wala ka na magagawa doon. Ang kinakailangan mong gawin, turuan ng miyembro mo, alagaan mo yung miyembro mo, na huwag umalis. Sapagkat may diferensya ang miyembro na umaalis sa kanyang church nang wala namang anumang mga issues. Oo. Sa akin, panangyari yan, wala akong magagawa dyan eh. I will keep what I can keep. Those who get out, I cannot prevent them from getting out. I would rather that they get out, okay, than stay and become a problem later on. Ano gagawin ko? I'm going to go out and win more souls. Win more souls. And teach them to be steadfast. Mga kapatid, ito pong MBBE in 41 years, hindi pa nai-split. At kapag nai-split, ako po nag-i-split. Ang tawag doon, positive split. Okay? Wala kaming ditong jeepney ministry. But kami nagtayo ng kongregasyon sa Cavite in 1982. Sapagkat marami ng mga taga-Cavite rito na nasa-save sa aming BYI campus work. So ano sinabi ko? Kayo mga taga-Cavite, doon na kayo sa Cavite. Magre-rent tayo doon ng bahay. Doon na kayo magsa-service. Kaya yun ang magandang split. Doon na. Okay? Alright. So nakabili kami ng property. Papagawa kami ng konting building. Ando na sila. Oo. Ganun po yung magandang split. Meron kaming kongregasyon sa Tondo. Bakit po? Mahihirap yung mga tao doon. Walang pamasahe. Okay, ito kayo mga taga-Tondo, doon na kayo sa Tondo. Di ba? Bakit? Wala po naman akong, yung bang magiging proud ako na, laki ng simbahan ko, 50 jeep ang ginagamit namin upang kunin ang mga member ng ibang churches 50 kilometers away. May gumagawa niyan. Ngayon, kinay-question ako kung bakit ako nagkatayo ng kongregasyon. Teka, ano mas biblical? Kongregasyon o jeepney ministry? Ako kinay-question ko. Meron sa akin nagalit eh. Okay. Bakit ikaw hindi mo ino-organize ang mga kongregasyon mo na church? Sabi ko sa kanya, anong pakialam mo? Anong pakialam mo? Okay. Ngayon, marami kaming churches organized. Jojo Tuason, organized yan. Timmy Lubiano, organized yan. Oo. Ang dami. Camp 7, organized yan. Ang dami. Pero Luka, tanong, ilan ang eklesiya sa Jerusalem? Ilan po? How many churches are there in Jerusalem? Only one. Tama ho ba ako? Only one. Okay. 3,000 got baptized. 5,000 got saved. Plus the 500 disciples after Christ. At dumami. Saan nag-worship yun? Sa mga bahay. Wala namang building nun eh. Ito ang church building, mga kapatid, nagsimula lang yan when Constantine the Great embraced Christianity and overnight, lahat ng mga pagan temples naging Christian churches. Doon na uso ang church building. In reality, yung isang church in Jerusalem, maraming kongregasyon. Marami yan. That's why there is a plurality of pastors. But who is the senior pastor? James.
James. Oo. Malalaki ang mga bahay ng mga members sa Jerusalem. Mayayaman sila eh. Yun ang ginagamit for services. Kaya isang eklesiya, ang daming kongregasyon. Oh, biblical yun. Kaya yung paggawa ka ng building, ang mahal-mahal, di mag-rent ka na lang. May evangelize pa yung ibang mga lugar. Am I right? Oo. See? Yun ang philosophy ng MBBE. And I read the book of Acts siguro mga 50 times. Because the book of Acts is the primer to church ministries. If you would like to build a church, read the book of Acts. Andun lahat eh. You see? Kaya noon, walang split. Bakit? Nanggaling sa isang church. Dumami. Nang dumami. Ngayon, nag-organize tayo ng maraming simbahan, for example, sa isang lugar. Ayun, naglilipatan yung mga membro. Oh, ayoko na rito. Doon naman ako sa kabila. Ito naman pastor doon, tanggap ng tanggap. Hindi nila alam, yung tinatanggap nilang miyembro, later on, magiging problema nila. Tama ako, mali? See? Kaya po dito, nag-a-average kami ho dito ng 1,000 baptisms taon-taon. Oh. Sabihin niyo sa akin kung sino mang church dyan. Nag-baptize sa 1,000 taon-taon. Pero, ang transfer dito, wala pang 10. Bakit? Kapag nag-attend ka dito, magta-transfer ka, maupo ka muna dyan, panoorin mo, obserbahan mo, kung kaya mo itong pastor na ito na makinig. Kung magiging cheerful giver ka. Ba't ka ng Kristiyano eh, di ba? At kung papayag ang pastor mo na mag-transfer ka dito, aabutin ng 1 taon bago ka tanggapin sa eklesiyang ito. Hindi ako tumatanggap ng transfer nang walang approval ng kanyang pastor. And because of that, ang aking eklesiya hindi na i-split. See? Yun yun. Alam niyo naman ang tatay ko, ama ng Baptist distinctives yan. Di ba? O, sino ba may tanong? Yes. Curious lang po kasi ako. From the church to the word ecclesia, the one characteristic of a leader is to be unique, but as long as it's biblical. Why you change church to ecclesia? What is the advantage of this? Ayun. Tama na. Tamang beer. Alam ko may magtatanong yan eh. Bakit po ngayon ang tawag sa amin Metropolitan Bible Baptist Ecclesia? Number 1, tinatama ko ang translation. Because the word church is not ecclesia in the Greek. It is kyriakos in the Greek. And the word kyriakos means the Lord's. Saan kinuha yun? Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, I will build my church. My church. Kyriakos. Okay. Pero ang ecclesia, ang ibig sabihin niyan, God called assembly. Correct? Ang church na Kyriakos, hindi God called assembly, ang ibig sabihin. Bakit nilagay na church? Sapagkat yung 50 translators ng King James accommodates the Roman Catholic Church. So, they have to maintain the word church. It must be God called assembly. So, tinatama lang namin yung salitang church at ginawa naming eklesiya. In fact, mas tama nga iglesia ni Cristo eh.
Iglesia eh. Sa Mexico, Iglesia Baptista. Ang tawag. Oo. Ano po ba ang Tagalog ng church? Simbahan. So, in reality, the translation is not right. Now, do we have a perfect translation? No. We have a preserved translation, not a perfect translation. The perfect Bible is the original Bible, written in the Greek, Hebrew, and Aramaic. Translations are not perfect. Translation eh. Di ba? Pero, ang pinakamalapit, kaya nga sabi, ang pinakamalapit sa original, ano? King James. Kaya yun ang ginagamit natin. Kaya, ecclesia. Any more? Yes. Gusto kong tanungin, Pastor Ray. Pastor Sam Rafael, Bible Baptist Church, Barani, sa lugar po ni Marcos. Doon nang galing. Bago nilibing sa libingan ng mga bayani, galing muna sa Barani. Yan. So, Pastor Sam, ang tanong ko, Pastor, well, of course, we are solid King James Bible. Yes, but yes. there's an issue. Sino ba yung nag-address? Si Pastor Nimuel kanina. Pastor? Pastor Nimuel, this morning. If you can address simply yung parang hint sa atin na kung anong hindi maganda doon sa New King James. Kung hindi? Yung hindi maganda. Saan? Yung New King James po, Pastor, compared sa King James. Para sa karamihan. The New King James and King James. Now, I cannot answer you definitely on that, no? But I will stick with the King James. There is no need for the New King James. I stick with the King James. Ang ginawa lang ng New King James, pinago lang yung mga salita. For example, die, di, thou. Okay? Medyo binago yun. Ang iba ay binago rin. New King James. May mga salita na archaic, tawag sa English, archaic words, na ginawang modernong word. Yun lang ang New King James. But, syempre, pag nag-aaral tayo mga kapatid, maglagay ka ng maraming Bible dyan. NIV, King James, New King James, Amplified. Ganyan. Pag-aaral mo lahat yan. Pero, ang babasahin mo sa pupito, King James. Ninaunawaan mo na lahat. Di ba? Meron akong preaching yan eh. In fact, I was thinking of preaching about it eh. Sa conference na to. Why, ang title ng preaching ko, why should we use the King James? Well-researched po yan. Well-researched. Why? Oo. O, sino ba po? Pastor, good evening po. Pwede po ba ako magtanong tungkol sa sexual immorality ng nakomit ng pastor? Oh, sige. Kasi maraming issue dyan, pero isang part lang yung question ko. Nakakabahan ako sa'yo. Sino po ba ang may karapatan magpatalsik sa ministry ang nakakomit na pastor ng sexual immorality? Have you... Meron kang internet? Okay. Alam mo yung YouTube? Meron akong preaching sa YouTube na qualification versus disqualification. Manorin mo. Yun, ni-research ko yun. Who disqualifies? Who qualifies? The one who qualifies is the one who disqualifies. Am I right? Oo. That's Bible. See? I mean, sexual immorality lang ba ang magdi-disqualify sa pastor? Hindi lang yun eh.
Bakit natin palagi pinopokus lang dun? Ha? Pag ninanako mo yung offering ng church, immorality yun eh. Ba't di tatagal ang pastor? Kung tayo magiging masyadong mahigpit sa mga bagay na yan, maraming bagay. Madi-disqualify ang pastor. Ayon sa tao, ha? Oo, ayon sa tao. Oo. Kung ayaw mo yung pastor mo, umalis ka. But you have no right to disqualify him. Why? Because you did not call him. God did. At, konti lang yan eh. Kaya, ang aking suggestion, kunin niyo yung preaching ko on qualification and disqualification. Nandun lahat. Masasagot yung tanong mo. Okay, next. Pastor Provi po from Ilocos. Pastor, I believe, based sa statement nyo, we don't have any problem in relation to the original language. Pero with relation to the King James Bible, Yes. In relation to that, are we saying that we treat the King James just like we treat other translation? Like, are we more superior than the King James? That we could actually correct it? Or there is a degree in which we say that the King James is more superior than us believers? Well, not really. What we're saying is this. Thank you, Pastor. The King James is translated from the original to the English language. Di ba? Okay. So tayo naman, nag-aaral tayo ng Greek and Hebrew. Okay. So it's not actually correcting the Bible, it is correcting a wrong translation. Because there are some wrong translations in the King James. Agree? Kaya nga hindi perfect translation, hindi perfect Bible yun eh. Ngayon, siyempre, pinag-uusapan natin ngayon because I think that you are mature enough to accept it. Am I right? Sa mga baguhan, mahirap maintindihan to. Can you imagine, babagitin ni Pastor Abante, hindi perfect ang King James? Hindi talaga eh. What is perfect is the original Bible. Kung gusto mo i-compare, you've got to know Greek and Hebrew to compare it. Okay? For example, bakit nakakatakas ang mga Protestante sa baptism? When the word baptism actually means to immerse in water. Because baptism became a generic word. Common. Ha? Common. Generic word. Okay? Baptism, bakit ang Protestante na nag-translate ng King James, okay, ay nag-i-sprinkle. Nagpo-pour. Why? Because the word baptism translated in English as baptism is a generic and common word to mean what? Immersion, pouring, sprinkling. Another one. Kasi nagkaroon ng konting accommodation dyan eh. Alright? Meron pa akong dapat na sabihin sa inyo. Okay. Ito, I will intrigue your mind on this. Maraming sa atin naniniwala that the ecclesia was started in Jerusalem. Wrong. The river Jordan is 18 miles from Jerusalem. There are no rivers in Jerusalem. There are no lakes in Jerusalem because Jerusalem is more than 1,500 feet above sea level. Where did the Lord Jesus Christ start the ecclesia? Where did the Lord Jesus Christ call the apostles? Kailan pumasok ang Panginoon sa Jerusalem? Kailan?
yung triumphal entry. Doon lang siya pumasok. Saan ibinigay ng Panginoon ang Great Commission? Not in Jerusalem. Geography-wise, pag-aralan natin maigi. But I believe this, that the ecclesia was established and fully organized in Jerusalem. But it was not the starting point. Makikita nyo yan sa pag-aaral ninyo. Okay? And the thing is this, we're not trying to say I am superior to the King James Bible. I call it the King James Bible. But we would just like to put some translations in the right perspective. Oo. See? Question? Ano lang po, for clarification po. Doon po sa Mark chapter 3 at chapter 6, Yes. where the Lord Jesus Christ called the 12 disciples. Mountain po yun mountain. Nung mag-pray po sa mountain po di ba? Then, doon niya po tinawag yung, he chose the 12 disciples and he called them apostles. So yung pong mountain na yun, yun po ba ay ang pag-start o yung pong sinabi niyong triumphant entry sa Jerusalem na po yun, ay yun po ba yung pagpapatibay? Kasi po gusto kong ma-clarify, kasi matagal na po natin tinuturo yung the church was started in Jerusalem. But yung pong pagtawag doon sa Mark chapter 6, verse number 12, if I'm not mistaken, mountain po yun. Paano po ang geography po doon? Ibig sabihin, paano po natin masasabi? Yun po ba hindi pa sa Jerusalem? Ilan po ang... The Lord Jesus Christ entered Jerusalem days before He was crucified. He did not enter Jerusalem before that. Opo, yung pong sa Mark, nung tinawag niya yung disciples, tapos tinawag niyang apostol, saan po kaya lugar yun, Pastor? Well, look, meron akong ano dyan. Can somebody get my outline on that? On the starting point of the church. So, I can give you. Hindi ko tinahanap ko dito because it's there. Okay, maganda pag-usapan to Opo. Dito, hinahanap ko lang dito. Okay? At magandang pag-usapan yan. How did the Lord start the ecclesia? How? Mga apostles. Okay. Sa Mark chapter 3, verse 12. Oh. Then doon sa Luke chapter 6, doon po. Mark chapter 3, verse 12. 13, 14, 16. Tapos po doon sa Luke chapter 6, verse number 12, 13. Yun po yung parang cross-reference po ng dalawa. Doon lang umiikot, kapatid, ang Panginoon Capernaum, that area. And those are mountainous areas. Mountainous areas yon, but that is outside Jerusalem. Hindi pumasok ang Panginoon sa Jerusalem until it was time for Him to enter. So yun po yung gusto kong kung tawagin niya, yung 12, yun po yung church na. Well,
First, they got He ordained. baptized. He Correct? ordained that- They got baptized. Correct? nabaptize And then po. God called them. That was the start of the church. Of the church. So, Oo. talagang outside of Jerusalem po na Outside. organized. Outside. Then, nung po pumasok siya sa Jerusalem, doon po niya sinama. Kasama niya na yung mga apostles. So, doon po sa Acts na nando doon sila And sa... it was already an ecclesia. Opo, ecclesia na po. Oo. Doon sa outside of Pagpasok. Jerusalem, ecclesia na po. Yes. Then, nung pumasok sa Jerusalem, lalong-lalo na nung siya po'y umakyat na sa langit, pinay-stay niya doon sa Oo. bahay. Oh. Then, maghintay kayo sa power ng Holy Spirit. Then po, ang bilang doon, 120 na. Mm. So, doon po sa Jerusalem na yon. Then, nadagdag po sa chapter 2 ng Acts, 3,000. Oh. So, yun po. Bali po, na-organize outside Jerusalem of na yon. Jerusalem na. Nadagdag. Jerusalem Opo, na opo, yun. nadagdag. Pero po, Oo. nung tawagin po at na-ordain niya yung 12, outside of Jerusalem po yun. Outside. So, paano po ang aplikasyon natin pag nagturo tayo niyan? Well, actually, we can say that the Lord started His ecclesia in Galilee. But not necessarily in Jerusalem. In Galilee. Or in Judea. Oo. Yun talagang, yun ang focal point doon. In Galilee or Judea. But it was totally organized in Jerusalem. So makikita mo, sa Acts chapter 2, Jerusalem na yun eh. Oo. Oo. Hinahanap ko, hindi ko makita eh. Great Commission, saan po niya yun nasabi? Ayun, teka, hanapin ko yun. Kasi, ito, Matthew 28, verse 16. Then the 11 disciples went away into Galilee, na Jerusalem. At doon binigay ang Great Commission. Went away into Galilee. Into a mountain where Jesus had appointed them. Jerusalem is also a mountain. Oo. But they went away from Jerusalem into Galilee, and in a certain mountain, the Lord gave the Great Commission. So the point is, the Lord Jesus Christ started personally His ecclesia in Galilee. Oh, sige. Yung po bang, Pastor Danny, yung binabasa niyo po is Mark 6, di po ba? Yung Mark chapter 3, verse 12, 13, 14. And then Luke chapter 6, verse 12, 13, 14. chapter 6. Nakikita ko rin yung ginawa ko study. Pastor, yung ginamit niyo pong verses yung sa Matthew 16 po, yung in reference to Caesarea Philippi. Oh. Pastor, Ano? Okay? Yes. para po madalian kayo, kumuha kayo ng Thompson Chain Reference Bible. Andun yung footsteps of Christ. Merong mga drawing doon, illustration. Andun lahat. Pati kay Paul, lahat andun. Yes. Hello. Pastor, gusto ko lang po lalong maklaro po yung word na ecclesia. Kasi during the time of Christ, ang common language po noon is Greek. Ano po? Hellenistic Greek is the common Greek language spoken by the common people. Ang word na ecclesia po ay, ang meaning po niyan is called out Called assembly. out assembly. Yes. Pag tinransfer mo po sa English ay sa King James Bible natin is Nakalagay church. church. So,
Nung gamitin po ni Jesus Christ, sabi niya, I will build my church. Ecclesia dapat yun, sa Greek. Ecclesia dapat. Hindi niya po binago yung meaning ng word na ecclesia. Sa... Ecclesia yun, sa Greek. Opo, sa common language ng Greek. No. Ecclesia called out, assembly. That's the English. Opo. Ecclesia is the Greek. The English is called out assembly. So, dapat na translation doon is, I will build my called out assembly. Assembly. I'll build my assembly. Uh-huh. Kasi, So, ibig the Lord sabihin, Jesus Christ speaking, hindi na kinakailangan sabihin called out. Pag Diba? dinefine natin yung ecclesia is called out assembly. Yes. So, hindi niya po binago yung word na yon, meaning nung Hindi, the Lord was speaking in the Greek. He was not speaking in English. The translation of ecclesia is called out assembly. Kasi during that time, mayroon na rin po mga ecclesia, hindi po ba? Kailan? During? Ginagamit na rin po yung salitang ecclesia noon. During? The time of Jesus Christ. Isa lang. Yung tinayo niya. Ganun po ba? Isa lang po yung ecclesia nung panahon ni Kristo. Yung tinayo niya. Kasi sa Greek po, pagka sinabing called out assembly, ginagamit din po yan sa mga kapulungan ng mga alimbawa doon sa like the Jewish assembly. Jewish assembly. Yan. Okay? Oo. So, pero, that is not the ecclesia that Jesus called out. So, mayroon siyang itinayo yung kanyang ecclesia. Yes. Different from the Jewish assembly. Yes. So, kinaklaro ko lang po. Opo. Ngayon, kung pag i-translate sa English po, ang tama pong dapat gamitin ay Called out assembly. Assembly of Christ. Oh, pero ang haba. Kaya, Metropolitan inilagay Bible po Baptist Called Out Assembly. Ang haba eh. Kaya Church. ginawa ko lang ecclesia. So, dililiwanag ko lang po. Yan nga. Haba kasi. Oh. Ano pa? Ano pa? Yes, Father Sam. Yung sa translation ulit, Pastor, sa King James. Because sa translation or sa King James issue. Because whether we like it or not, it's a fact na alam natin na kung minsan sa Baptist na di-divide. Kagaya ng halimbawa, sa Southern Baptist, they would accept a floodgate of many translations, which we do not approve. So that's where we are divided. The Lord gave me opportunity one time to travel, Pastor, and I want you to make a comment on this para magiging maliwanag or we can be encouraged also sa ating position. Na I heard doon kasi isang church din kay Dr. Carter doon sa Florida, they also have discussions like this. Maganda to eh. Yeah, I understand that they're also divided in some ways. Yes. Dahil meron silang Hispanic congregation and then yung Bible nila under the ministry of Dr. Carter. Split din yon because of the issue of itong version. And I heard this, some of this, sabihin natin, authority na mga senior pastor na may knowledge, Greek o ano na. They made a statement na sabi nila na the King James Bible is the inspired Bible for the what? English-speaking people. Though per se, it does not mean na hindi ibig sabihin na walang magiging epekto or power sa hindi English-speaking people. So that's what they say, that the King James Bible is the inspired Bible for the English-speaking people. Yes. Para bang sinasabi nila na pwede rin mangusap ang Panginoon sa mga halimbawa, hindi nakakaintindi talaga ng English, kumbaga. Because I have to be honest with you, brethren, Pastor Benny knows that our patriarch in the north is the late Dr. Dante Amayon, and came years later
na pumasok, meron din yung tinatawag na King James Extreme na grupo na kahit kapwa King James ay hindi talaga binibigyan. Meron siyang sinasabi na ano. So, pinasok kagaya nung nung hyper-Calvinism noong natin 80s, may na-split na malaking grupo. So, it went to our place na may mga young preachers tayo na mga high school graduate, wala namang kamuwang-muwang sa Greek or ano, and then they would speak authoritatively na King James, sabi nila, and then they even preach, read, and they cannot explain that clearly in Ilocano to the halimbawa the Apayao or yung mga tribal. Kaya ito rin issue rin sa amin, Pastor. Meron kaming Ilocano Bible ngayon. We know for sure na the best, if ever we patronize an Ilocano Bible, the best Ilocano Bible is not, of course, the Good News for Modern Men na may mga caricature, is the ASB. But there is a man from the north, the late Pastor, at tinatanggap yan. Tinatanggap sa Amerika, general, na pinapakinggan ko, Pastor Keteves, nag-translate po ng Ilocano. Kaya meron kami Ilocano Bible ngayon. Claim as King James. Although, pag binabasa ko, it's not really because, some question it, because the late brother who made that project ay hindi man siya nag-aral talaga ng malalim na Greek or Hebrew. Kaya maraming Ilocano, dinidiscredit yan. But as I look at it, it's just a little it's almost exactly as ASB, the best Ilocano Bible. So naging controversial po yan. Anong comment mo doon, Pastor? Yung sabi nila sa Amerika na the King James Bible is the inspired Bible for the English-speaking people. Well, the English Bible daw is the inspired Bible for the English-speaking people. Well, in reality, ang una namang na-translate na Bible from the Greek is to English. Sinimulan ni William Tyndale yan, di ba? Into English. Oo. Ngayon, merong Latin Vulgate, di ba? That was translated by Jerome in the early part of the 4th century. The Latin Vulgate. Ibig sabihin, the Bible was translated into Latin. Oo. Pero, hindi yun ang ginagamit natin because when they begin to translate the King James, ang talaga kinuha nila, yung original manuscripts. Kaya nakalagay di ba? Nakalagay ito. Originally compared and revised. In fact, kung gagamitin natin yung King James 1611, King James Version 1611. Pag yan pong paniwala nyo, kasama yung Apocrypha dyan Kasama yung Apocrypha. Di ibig sabihin, naniniwala ka sa Apocrypha. Because that was the original King James Version. Kasama yung Apocrypha, pag 1611. Later, tinanggal yung Apocrypha. Yun ang ginagamit natin. You see? Kaya alam nyo, noon, gustong-gusto ko rin gamitin yun Para bang, di ba, talagang fundamentalist ka. King James Version 1611. Kumuha ka noon. Makikita mo doon yung Apocrypha. Di maniniwala ka na yung palang translation ng King James, naniniwala din na yung apocryphal books are inspired. See? Kaya nakalagay, diligently compared and revised. Ilang revision ang pinagdaanan ng King James? You see? Matinding, matinding aralin yan. Kaya lang pala ko, nagugutom na tayo. Di ba? Pagpahingin niyo naman ako, fifit pa ako mamaya. Okay. Hanapin ko yung preaching na yon. Bibigyan ko kayo ng copy. Abakopya ko yung chains, no? I'll give you a copy if I find that. Tumayo po tayong lahat.